Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening! RJYC Vlog here. We're back again. So eto nga, nailabas ko na yung pagka-bad trip ko kanina kay Ace Barbers Iyakin. Dito naman tayo ngayon sa isa pang usapin. And that is yung inyong sip-sip na general na abuser ng mga KOJC. Yung inyong general na hindi ko alam kung saan niya kinuha yung kanyang pagka-general, kung galing ba sa lusak at mukhang nakalimutan niya ang kanyang pinag-aralan at kung ano bang dapat gawin ng isang matinong may prinsipyong general. And walang iba kundi si Torre Diwata. So ayan nga, kahapon na sumisip-sip sa kanyang bangag na boss. At I think kinasuhan yata. I don't know if kinasuhan or nagpapabebe, nagpapapansin. At sinabi niyang kakasuhan si PRRD ng sedation ba yun? Sedation? What the heck is that? So, kakasuhan daw dahil sa pagjo-joke ni PRRD about dun sa titigukin yung mga senador na nasa line-up ni Bangag Ngiwi. Alam naman natin lahat na nagjo-joke siya, 'di ba? Para namang di nila kilala si PRRD. Alam mo, pinagtataka ko dito kay Torre, wala talaga siyang utang na loob. Napakakapal ng mukha. At sobrang kupal. Bakit? Dahil kay PRRD, tumaas ang sahod nila 2016 hanggang kung kailan naging presidente si PRRD. Tinaasan ni PRRD ang sahod nila at itinaas ni PRRD ang kanilang dignidad at prinsipyo, ang kanilang moralidad, ang kanilang pagkatao at kalidad ng kanilang serbisyo ay itinaas ni PRRD. That means PRRD did something para sila ay respetuhin uli ng mga taong bayan. Pero itong lolo nyo na si Diwata Torre ay tinernuhan ng kanyang pagmumuka yung ugaling pinipili niya ngayon. Kasi nga gustong sumipsip. Kasi naman Bangag, bakit kasi hindi mo pa i-promote ng Chief PNP? Baka yan ang inaabangan niya, kaya himod tumbong siya sa'yo ngayon. Na kahit na hindi tama yung pinaggagawa nyo at inuutos niya dyan, ginagawa niya. Kahit wala na sa hulog, ginagawa niya para lang maging sip-sip siya at makapapel dyan sa administrasyon mo, Bangag. Anyways, ganun na ngayon, naglangoy sa lusak ang dignidad ng mga kapulisan. Dahil dito kay Diwata Torre, isipin mo na wala na silang mahakot sa kanilang rally. So, ang kanilang hinakot naman yung mga kapulisan. Sabi nila hindi sila sumasali sa mga ganyang politics. Pero, meron silang pamemo na kailangan yung mga kapulisan nakasuot ng pula. Tawang-tawa ako dito kay Marvel. Grabe yung paninipsip nila sa Bangag admin ngayon. Hindi nila alam, habang ginagawa nila yan, akala nila siguro natutuwa ang taong bayan sa kanila. Akala nila mas lalo silang sumisikat. Hindi nila alam, mas lalo silang kinakamuhian ng taong bayan, 'di ba? Ganyan kabugok ang mga PNP ngayon. Hindi naman lahat, most of them naman yung mga nasa posisyon lang. At ang nakakatawa, kung sino pa yung nasa posisyon na trumabaho ng maayos ever since para ma-achieve nila yung kanilang posisyon, sila naman ngayon yung lumalangoy sa lusak at nagpapakababa para lang ma-promote. Gusto ko lang ipaalala dito kay Diwata Torre at dito kay Marvel na kahit ano pang position ang matanggap nyo, hindi ka proud yan. Kasi nakuha nyo siya ng hindi sa tamang paraan at hindi sa tamang
recognition. Kasi yung recognition nyo, may kinalaman yan sa kung paano nyo ginawa yung trabaho nyo. Kung madami ba kayong napasuko ng mga kriminal, o marami ba kayong napuksang kriminal, napababa nyo ba yung krimen sa bansang Pilipinas. Yan, ka-proud-proud yan na i-promote. Pero yung mapopromote ka dahil sumipsip ka lang sa presidente at dahil ginagawa mo yung gusto niya kahit mali na, hindi ka proud yan. Nakakahiya yan. Technically. It's a shame, to be honest. It's a shame. Hindi yan nakakatuwa. Kaya, nako, nakakaawa na lang talaga mga kapulisan ngayon. Kaya yung mga pulis na umattend doon sa Davao ba yan, na nakapula, hiyang-hiya sila sa mga sitwasyon nila doon. Halos lahat sila nakayuko dahil wala silang mukhang maipakita sa taong bayan na ginawa na nga silang aso noon sa KOJC na halos ang taong bayan galit na sa mga kapulisan. Tapos ngayon naman isasali sa rally. Sa susunod na kaya? Ano nang gagawin nyo? Maglilinis na kayo ng kanal, ha? Magkakatay kayo ng manok o kaya ng maglilitsyon kayo. Lahat gagawin nyo na para dyan kay Bangag, Nakakaawa din naman itong mga wala pa sa posisyon ng mga kapulisan kasi syempre trabaho nila yan, gagawin nila yan dahil yun ang inutos sa kanila. Pero sa panahon ngayon, nakakahiyang maging pulis. Nakakahiyang maging parte ng gobyerno ng Pilipinas dahil what they're doing is like really putting the Philippines in shame, sa totoo lang. Anyways, ano pa nga ba? Napakadaming kabulastugan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, Ito yung mga panahon na nahihiya kang maging Pilipino. Kasi ganyan ang nararamdaman ko ngayon. Before, I am really proud. Minsan may mga katrabaho ka pa na sinasabi na, can we borrow your president? Kasi bumibilib talaga sila noon kay PRRD na gusto nilang hiramin si PRRD, especially yung sa Mexico noon, at saka yung mga kaputian. Gusto nilang hiramin si PRRD kasi nakita nila kung gaano katapang si PRRD sa mga kriminal, ha? Sa mga kriminal talaga yung dinadali ni PRRD at hindi yung mga inosenteng mga Pilipino. Pero ngayon, kung sino yung mga inosente at kung sino yung dapat pinoprotektahan ng mga namumuno, sila ngayon yung nabubuli. Sila ngayon yung tinatapak-tapakan. Sila ngayon yung walang pag-asa sa freedom of speech dahil pati freedom of speech ay sinasagkaan nitong Kongreso ng House of Representatives. Di ba? So, ito yung pagkakataon talaga na mahihiya ka na lang talagang maging Pilipino. Sa totoo lang. Iisipin mo na, do I still, wanna be part of the Filipinos? Yeah. Kaya yan, nakakaloka ang mga nangyayari ngayon, pero syempre, laban lang. Laban. At, umasa kayo na everything is gonna be okay. Dahil sunod-sunod na yan, marami ang umaapila sa Supreme Court about sa pagpapatigil ng impeachment kay Bibi Sara dahil hindi naman talaga nila ginawa in the proper way, in a legal way na agad-agad nakapirma ng lahat. Wag nyong gawing ugok, wag nyong gawing mulala at mga mangmang ang mga taong Pilipino. Dahil alam namin ng ginagawa nyo, nakikita namin hindi kami mga bugok na kagaya nyo. In a couple hours, nakapagpapirma na kayo ng 200 plus, mga ugok. Alam na namin yung mga tirada nyo na lahat babayaran nyo ng salapi para magawa nyo yung pamumulitika nyo sa taong bayan. Kaya wag nyo kaming kabisado na namin yung mga galawan nyo. Kaya, nako, itong mga pinuno dito sa Pilipinas, wala na talagang magagawang tama Wala na silang gagawing tama, pero ang mali, gagawin nilang tama, basta sapalan mo sila ng salapi. At yan ang nakakahiyang isang trait ng isang Pilipino, na hindi ka proud at hindi dapat ipagmalaki yan. Kapag ka mag-anak mo yan, at tatay mo yung mga nasa tuwadcom, tsaka nasa tridorcom, ayoko na umuwi, magpapaampon na lang ako sa Africa. Kung ganyan ng kamag-anak ko na ilulugmok ka sa kahihiyan.
Kahiya-hiya talaga ang bansang Pilipinas. Anyways, marami pa tayong i-discuss later. Again, thank you pala sa mga new subscribers, sa ating mga followers, sa ating Facebook RJYC Vlog, sa YouTube channel RJYC Vlog. Thank you so much guys for all your support. I know, kokonti pa lang tayo pero dadami din tayo, tiwala lang. Nag-uumpisa naman sa konti ang lahat, diba? And then dadami. So, tiwala lang. Please like, subscribe, comment, and share, and also click the notification buttons para pag may bago akong video, mapapanood nyo agad. Okay? Thank you again. This is RJYC Vlog. God bless everyone. Take care. Bye-bye.